Mapagpalang Ama sa langit, maraming salamat muli, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Maraming salamat sapagkat kayo po ang ilaw na pwede po naming lapitan. Kayo ang katotohanan na siyang nagpalaya po sa amin. Salamat, Panginoon. Patuloy kaming humihingi ng patawad sa aming managawang kasalanan. Salamat sa patuloy na kalakasan, O Diyos. At dinadalangin po namin mga kapatid po namin na hindi po namin kapiling, anuman po ang kanilang mga dinaramdam, anuman po ang kanilang mga ginagawa. Kayo po ang siyang manguna, siya kami mag-protect sa kanila, Panginoon. Gabayan niyo sila, O Diyos. Sa aming pag-aaral po ngayon, kayo ang siyang magiging teacher po namin, our healer, and our shelter. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Tayo po ay makaupo na. The importance of soul winning. Alam nyo, ilang ulit na sinabi ng Panginoon dito, sabi niya, yung katotohanang sinasabi ko, walang sino man, maliban kay Panginoong Kristo lang, ang siyang gumamit nito. Ito ay salita kasi ng mayroon pong authority. Higit pa yan sa anuman nasasakupan dito sa lupa, sapagkat ito ay direct from God. Nais ipirating dito ang Panginoon na sa walang hanggang katotohanan sa kanyang mga alagad na siya yung pintuan ng kulungan ng mga tupa. Siya yung tinatawag nilang mabuting pastol. Kaya siya yung nag-iisang daan papunta sa Diyos. Diyos na nagkatawang tao, pero hindi agad naunawaan ng kanyang mga alagad. Dumating siya para sa mga nawawalang tupa ng sambahayanan ng Israel. At ipiniliwanag niya dito sa lupa na idinitalye na siya yung mabuting pastol, nag-iisa siyang tagapagligtas, siya yung buhay na tubig, siya yung tinapay na buhay na galing sa langit, at siya upang pakainin ang mga kaluluwang nagugutom. Now, the only way through whom his people must go if they are to reach their eternal destination. At ayon po dito, sa kanyang talinhaga, sinabi niya dito para maliwanagan ang kanyang mga alagad. Gusto niya kasing maunawaan ang kanyang iniisip, ang kanyang puso. Kasi sa panahon noon ng Panginoon Jesucristo, mayroon pa rin hindi nakakaunawa. Mayroon pa rin umalis. In fact, mas masahol pa noon sapagkat mayroong naghudas. Sa halip maunawaan niya ang Panginoon, pero hindi siya naging tapat. Kaya ang Panginoon po ay nagsasalita dito para maunawaan yung tema. Gaya sinasabi niya sa halimbawa sa kanyang sarili, siya yung mabuting pastol. Then in compare niya sa kanyang sarili, yung upahan, yung bayaran. Dito, yung tagabantay. Itong mga tagabantay hindi nagmamalasakit sa mga tupa, sila'y tumatakas pag dumating ang mga lubo, sabi na dito, at iniiwan. So what happens sa mga tupa? Of course, meron siyang mamamatay ang tupa, pagkakaroon ng confusion, iniisnas nila yung tupa, so naging scattered yung mga tupa. Pero hindi yan. Kay Panginoong Kristo. Because He is a good shepherd, pahalagaan niya yung tupa, inaalay ang buhay niya para sa kanila. Dito ipinapakita dito kung gaano kahalaga yung tupa. Yung kahalagaan ng buhay ng tupa. Kaya sabi ng Panginoon, I am a good shepherd. Naparito ako upang magkaroon sila ng buhay. That's the purpose of a shepherd. He gave His life to the sheep. At kung paano niya inalayan, binabantayan, sabi dito, ako yung pintuan sa kulungan, sa sheepfold. So, dito pag-usapan po natin about soul winning. Kaya dapat natin unawain, kung tayo po ay mga tupa ng Panginoon, ibig sabihin, nandun na tayo sa sheepfold, sa kulungan ng tupa, nandun na tayo sa kawan. Kaya ano kaya yung damdamin po natin yung mga taga nasa labas pa? Yung wala pa yung pangangalaga sa kanila yung pastol. Yung mabuting pastol. Kaya meron tayong soul winning para makita nila, maranasan nila yung anuman yung ini-enjoy po natin bilang dito sa loob ng kulungan. Ma-enjoy nila, maranasan din nila yung kaligtasan and offer ng Diyos sa kanila. O tayo mismo, nung wala pa tayo dito sa puder ng pastol, iniisip nyo ba ano yung kalagayan po natin noon?
Hindi tayo secure everyday. Di ba? Nung wala pa tayong Kristo sa buhay, hindi tayo talaga tunay na malaya. Kasi akala kasi ng iba, naghahanap sila ng kalayaan doon sa labas. Akala nila, kahit walang ganitong mga pagtitipon, kahit wala silang mga pananambahan, ay okay na lang sila. Malaya na ang buhay nila. Masaya na sila. No, ang totoo mga kapatid, ang totoong kalayaan ay yung walang kapahamakan. Kasi pag may kapahamakan, ibig sabihin, hindi talaga kalayaan po yon. So dapat natin, mapanganib po yon. Di ba? Kasi pag hindi mo alam, yung pahamak, mabibigla ka na lang. Kaya nga sabi dito sa 1 Peter, the devil is like a roaring lion, seeking someone to devour. Kaya yung iba, okay lang, gagawa ng masama, okay lang, gagawa ng kalukuhan. Kasi, sa halip na matakot, walang pakialam hindi sila aware. Walang kamalayan. Ibig sabihin, kaya tayo, kailan po tayo nagkaroon ng kamalayan? Di ba nung tayo nandito na tayo sa puder ng pastor? Kaya lang, alam lang siguro ng tao kung gaano ka miserable ang buhay ng tao na walang pastor sa kanila. Walang Kristo sa buhay. Walang Jesus sa buhay. But they were blinded by the God of this age not to see the light of the gospel. Kaya sabi ng Panginoon, I know my sheep. Why? Because He follows me. Because my sheep hear my voice. They know my voice. Ngayon, tungkol sa soul winning, sabi na dito sa verse 1, makikita natin dito, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, siya na hindi pumapasok sa pamamagitan ng pintuan tungo sa kulungan ng tupa, kundi umakyat sa ibang daanan, ay isa na rin siyang magnanakaw at tulisan. May kulungan ng tupa, ibig sabihin, may pastol, may tupa. Bakit may kulungan? Kasi mayroong magnanakaw at mayroong tulisan. Yan sinasabi dito. Mayroon silang matinding hangarin na kailangan nilang gawin. Kaya sabi dito sa verse 10, sabi niya, John 10:10, ang magnanakaw ay hindi dumarating, kundi upang magnakaw at pumatay at magwasak. Ito ang dyablo. Ninakawan tayo para ilayo tayo sa banal na kasulatan at paniniwalaan tayo sa ibang katuruan. Yun ang sabi niya. He will kill and destroy us through ignorance and idolatry. So, unawaan po natin, dahil yung mga tao nasa labas pa ng kulungan, wala pa sila sa puder ng pastol, ibig sabihin, mayroong sumisira sa kanila. Revelation 9:11, sila'y may pinakahari na anghel ng kalaliman. Ang kanilang pangalan sa wikang Hebro ay Abaddon, at sa Grego ay may pangalang siyang Apollyon. Kaya mahalaga po na tayo po ay nagsusulwining because outside of the sheepfold, sa labas po ng kulungan, meron pong destroyer. Walang iba kundi si Satanas. Kasi alam niyo si Satanas, walang damdamin po yan. He's only out to destroy. Kaya huwag niyong kalimutan, Satanas, nandito lang siya sa lupa. Nandito lang. Huwag niyong tignan yung katabi niyo, hindi yan. Kaya maraming tao kung minsan hindi alam kung sino-sino yung sumisira sa kanila. Kahit sirang-sira na yung tao, ang buhay niya, sasabihin pa nila, ganyan talaga ang buhay. Hindi na alam na meron talagang kontra sa Diyos. Dahil siya galit sa Diyos, galit din sa linikha ng Diyos. Diba? Nilikha tayo para mag-worship tayo sa Panginoon, pero galit siya para mag-worship tayo. Yun ang gusto niya. So, unang-una, makikita natin dito, may proper way. Para makapasok tayo sa kulungan ng tupa, ang pinakakalungan po natin at protection ng tao ay makapasok po doon sa kulungan. Bakit? Kasi nandoon yung good shepherd. Nandoon yung mabuting pastol. Kaya sabi dito, dumating siya para magbigay buhay, bigyan ng buhay ng tupa. Yan ang trabaho ng shepherd. On the other hand, yung dyablo naman, nasa labas, sila yung sumisira ng buhay. Ibig sabihin, pag nasa labas pa yung tao, nandun pa yung panganib. Nakakaharapin niya. Kasi nasa labas pa lang kulungan ng kawan. Nasa labas pa ng kawan ng Panginoon, ibig sabihin. Kaya pag tinawag po natin kulungan ng tupa, alam nyo noon, sa bayan po ng Israel, mga hektar-hektarya yan.
May mga kulungan sila ng mga tupa na kumakain sila doon, pero sa kulungan, meron talagang pintuan, pinaka-gate doon. Yon. Yung mga tao na hindi dumadaan sa gate, ibig sabihin, magnanakaw. Yun ang ibig sabihin noon. So, ang nag-iisang kanlungan na nasa kulungan ng tupa, paano tayo makapasok doon? Makapasok tayo sa tamang daan. At ano yung tamang daan? Kaya nga sabi ng Panginoon, ako ang daan. Yun ang sabi niya. Kaya ang konteksto dito, siya yung daan, siya yung pintuan. Walang makakapasok sa kulungan kung hindi siya dadaan sa pintuan. Kaya sabi niya sa John 10:9, sabi niya, ako ang pintuan, sa pamamagitan ko, kung ang sino mang tao ay papasok, siya ay maliligtas at makakapasok at makakalabas at makakasumpong ng pastulan. Kaya't ang sino mang hindi dumadaan, sino man hindi pumapasok sa kanya, ay hindi mabibilang yan sa pastol. Kundi, sabi niyo kanina, sila yung mga tulisan, sila yung mga magnanakaw. Dahil si Kristo ang pintuan ng tupa, kaya kung sino mang pumapasok sa pastol noon, siya yung magiging kawan ni Kristo. Magiging ligtas siya sa mga magnanakaw at tulisan. Kaya isang simpleng direction lang, sabi dito, para makapunta tayo sa kawan, papasok tayo doon sa pintuan. At sino ang pintuan? Si Kristo. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya tayo nakikipagtipan at nakikipag-isa. Hindi tayo pwedeng makibahagi doon sa Kanyang kaharian, sa Kanyang kawan, kung hindi po tayo nagpapasakop sa Kanyang biyaya at pamamahala. Di ba? That's the reason na isinishare po natin yung gospel, because that's the only way for every person para makapasok sila doon sa kawan at dumaan sa tamang daan. Kundi si Kristo. Hindi relihiyon, hindi po simbahan, hindi po bautismo, kundi sa pamamagitan ni Kristo lamang. That's why we preach Christ. Sabi dito. Kasi yung iba gusto lang pumasok sa simbahan, gusto lang magiging membro ng simbahan, gusto lang magkaroon ng relihiyon. No. Si Kristo ang kailangan mo. Siya yung refuge mo, kanlungan mo. Psalm 46 verse 1, sabi na dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang sumaklolo kung may kaguluhan. Kaya makikita natin dito kung gaano tayo ka-secured bilang mga tao ng Diyos, bilang mga tupa ng Diyos. Hindi lang natin kasi naunawaan ang buhay natin kay Kristo. Kung minsan tayo pa mga Kristiyano ang umiiwas. Tayo pa mga Kristiyano ang nagbabackslide. Kasi hindi natin naunawaan na tayo po ay secured na sa Panginoon. Doon na sa labas yung tao. Wala pa. Doon tayo dapat maawa sa kanila. Kaya naniniwala tayo na mayroon pong soul winning. Sino pa ba yung aabot sa mga tao doon? Mga kulto? Gusto nyo? Tayo ang aabot doon. Dapat maranasan nila kung ano yung buhay din yung nasa loob ng kawan ni Kristo. Meron din silang karapatan. Yung klase ng buhay na in-enjoy po natin. Diba? Kung minsan, sino pa yung mahirap ang buhay, siya pa yung tatanggi ng salita ng Diyos. Siya pa yung binabaliwala yung salita ng Diyos. Ang mahalaga, there is a proper way to get into the sheepfold. Kasi maraming mga tao, gusto lang sa kawan, magpapanggap sila, magpapakilalang sila yung sa kanilang relihiyon, sa kanilang mga sikta, sa kanilang mga organisasyon, pero they don't mind about the door. They don't mind about the good shepherd, and they don't mind about Jesus Christ. Hindi rin sila makakapasok. At kung hindi rin sila makakapasok, hindi rin nila mararasan yung buhay under the management of good shepherd. Dapat dumaan muna tayo sa pintuan. Walang iba si Kristo. Mahalaga po yung soul winning po natin, mga kapatid. Kasi pinapakita natin dito yung tamang daan. Kasi sa mga ibang relihiyon, yan, nagtuturo ng kung ano-anong daan ang itinuturo. Sabi nila, kami ang daan. Ito yung totoong daan. Puro daan-daan na lang. Pero hindi na nakatuon kay Kristo. Tignan mo talaga kung sino sila. Sasabihin nila, pag hindi kayo umanib dito, sabi nila, pupunta kayo sa impyerno. Ano, relihiyon?
Dapat unawaan po natin, ano ba yung pamamaraan ng soul winning po nating mga kapatid? Hindi po ito relihiyon. Hindi ito Baptist Church. Hindi kayo pwedeng dalhin doon sa langit. Hindi po sa pastor, hindi sa ministro. Hindi kayo pwedeng dadalhin doon. Hindi kayo pwedeng protektahan doon, mga kapatid. Kung gusto mong magprotektahan, punta tayo doon sa sheepfold, sa kulungan, sa kawan. Pero bago tayo makapasok doon, dadaan ka muna sa pintuan. Kay Kristo. Si Kristo ang pintuan. Walang makakapasok maliban sa Kanya kasi siya yung shepherd. Siya yung mag-aayos ng buhay po natin. Siya yung protection. Siya yung magbabago ng buhay po natin. Si Kristo lang. Kaya yung sinasabi niya dito ng Panginoon, I came that they might have life and have it to the full. Not to destroy. Kaya mag-iingat tayo kasi maraming mga tagalabas, sasabihin nila tagaloob sila. Pero kung totoo, hindi naman talaga totoo yung tamang daan na itinuturo. Sila yung mga taong upahan, bayaran. Nag-aakay lang ng kaluluwa for the sake of money. Pero walang concern sa mga membro nila. Sariling pakinabang lang ginagawa nila. Kaya mahalaga yung share natin yung gospel sa tamang pamamaraan. Kasi maraming simbahan ngayon, may mga Biblia. Masusunurin ka sa mga utos, mga 10 utos, pero wala naman doon ang pintuan. Diba? Paano ka mapoprotektahan ng 10 utos na yan? Iutos lang yan eh. Alam nyo, nagsasawa na sa mga tao sa mga utos. Ang kailangan natin yung mag-aayos ng buhay po natin, yung magpaprotect sa buhay po natin. Kailangan natin yon. Kailangan natin nandoon tayo sa loob ng kawan, nandoon tayo sa mabuting pastol para siya yung magprotekta, siya yung ating kanlungan. Ito lang yung pamamaraan. Wala nang ibang pamamaraan na sinasabi dito. Kasi marami tayong narinig sa labas, yung mga ibang pamamaraan. Kaya dapat magkaroon tayo ng urgency, ng soul winning, para maranasan nila yung mabuhay na meron din pastol. Tignan natin ngayon. Sa mga panahon ngayon, marami tayong namimit kung minsan, sa mga daan, nagbibigay ng mga trucks, mga babasain. Sila pa yung mapagmamataas. Porque member daw sila si ganito, si ganyan, si Maria, si Poncio Pilato, ganon. Walang may pagmamalak, kundi yung pangalan ng personalidad. Walang ibang pangalan, sabi dito. Nasukat na ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lang. Sabi dito sa Acts 4:12, there's no other name above all names to be saved under heaven except the name of Jesus Christ. Kaya mahalaga na meron po tayong soul winning para mapanatili yung tao, makapasok sila sa kawan at mapangalagaan ng shepherd. Unawaan natin, sino ba yung ibinabahagi natin sa soul winning? Hindi usapin ito ng Baptist. Hindi yung Pope, hindi yung ministro. Hindi. Maliban sa Panginoon lang. Pangalawa, maraming ibang daan kung saan makapasok ang sheepfold, pero hindi yan proper way. Kailangan dumaan tayo sa tamang daan. Kailangan yon. Pag hindi sa tamang daan, ibig sabihin, dinidisregard mo ang Panginoong Kristo. Kung dinidisregard mo ang Panginoong Kristo, ano ka ngayon? Anong meron ka ngayon? E di sa destroyer ka. Doon ang daan mo. Destroyer. Di ba? Kaya sabi niya sa Matthew 7:13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan tungo sa pagkapahamak at marami doon ang magsipasok. Maluwag at malapad. Diyan nahihikayat ng karamihan kasi marami diyan yung kalayaan na sinasabi nila. Marami dyan yung mga tukso, nandyan yung mga sasamang mga pagnanasa ng laman. Maaari kang lumakad sa sarili mong puso, walang hadlang na lumalakad ka dito, gumagala ka na parang wala nang katapusan. Yan ang gusto ng tao. Sapagkat marami dito ang mapagpipili ang mga masasamang mga pamamaraan. Kaya malapad dito maluwag Ibig sabihin, marami kang makakasabay dito sa daan nito. Maraming pumapasok dito at lumalakad. Yan ang paraan yan.
Kaya kung sinusunod po natin, magiging mali ang paraan po natin kasi tayo, kung minsan, likas, nahilig po natin kung ano yung ginagawa ng iba, kung ano ginagawa ng karamihan, yun din ang ginagawa po natin. Doon tayo sumusunod, di ba? Pero ihanda mo sa sarili mo. Di mo alam, kapahamakan yun, mga kapatid. So dapat mag-ingat po tayo. Kaya makikita mo yung tao, may relihiyon, wala namang Kristo sa buhay. May simbahan, wala namang Kristo. Yung iba nga, grabe pa yung pagsamba nila kay Maria, kaysa Kristo eh. Ganyan po tayo, ililigaw ng kaaway po natin. Di ba? Kung minsan, mas popular pa si Santa Claus kaysa si Kristo. Nung ipinanganak si Kristo, sino ang subject ng sabsaban? Si Maria, yung tupa, yung kambing, o si Kristo? Ha? Ang tanong, bakit si Maria ang higiging sentro? Kasi meron na talaga nasa likod nun, ng idea na yon. Meron talaga ililigaw tayo para makukonfuse yung tao. Samantalang maliwanag na sinasabi dito, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama maliban sa akin. Yung sinabi niya dito. Kaya isipin po natin yung konsepto, isipin po natin, intindihin po natin that the door is designed to give life. So pag hindi ka dumaan dito sa door na sinasabi, wala kang buhay. Kaya ang sino mang hindi dumadaan kay Kristo, kahit nandyan pa yung relihiyon mo, kahit may simbahan ka pa, may organisasyon ka pa, kapahamakan pa rin ang pupuntahan mo, kapatid. You cannot find refuge. You cannot find protection apart from Jesus Christ. Walang safe na lugar. Maliban lang, the door. Because the door is designed to give life. He gave Himself for ransom. Ito yung isinusuluwining po natin. Binabahagi po natin ito. Walang pwedeng ipagpalit. Kaya kung tayo po ay seryoso sa langit o sa impyerno, mga kapatid, may imagine mo kung gaano kahalaga yung soul winning. Mahalaga na malaman din yung iba na meron din pintuan, tamang pintuan na pupuntahan yung iba, or else pag hindi sila makapunta doon, masisira sila. Kasi ang pag-asa ng tao, yung shepherd, you need to pass the right door, which is Jesus Christ. Maraming tao, kailangan nila God's protection, God's guidance, mangyayari lang yan pag dinala natin yan sa kawan, sa sheepfold, sa kulungan, at doon nandoon yung tamang daan na sinasabi na nandoon ang Panginoon. And the only way na malaman nila yon is somebody must introduce Him. Kaya may soul winning. Kaya when you enter through Jesus Christ, sabi dito, as the door, marami tayong igigain na bagay. Sabi niya dito sa 1 Corinthians 2:9, okay? Datapwat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tenga, ni pumasok sa puso ng tao. Anumang bagay na inihanda ng Diyos sa kanila ay nagsisiibig sa Kanya. Pansinin natin mabuti ito. Datapwat ay mga bagay na hindi nakita ng mata, ni narinig ng tenga, pumasok sa puso ng tao. Langit ba ito ang pinag-uusapan? Nakikita nyo ba ito yung konteksto ng langit? Alam nyo ba, ito po ay tungkol sa kamangmangan. Hindi ko sinasabi tungkol sa Kristiyano na hindi niya nakakalam kung anong langit, pero ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa mga unbeliever. Tungkol sa ito sa mga tao na wala pa doon sa kawan ni Kristo. Na hindi nila nalalaman yung kaligtasan. Yan, that's the whole point. Kasi ang Diyos na naghanda na ng mabubuting, naghanda na ng sa mahabang panahon, naghanda na ng isang kamanghamanghang bagay para sa taong nagmamahal sa Kanya. Meron na siyang inihanda. Pero yung mga taong hindi nagmamahal sa Kanya, hindi nila maaring malaman. Hindi nila sumagi sa isip nila kung ano ba itong bagay na ito. Kaya makikita natin yung mundo. Yung mundo. Ang katotohanan, hindi nila maisip. Hindi nila mahanap itong kamanghamanghang bagay na inihanda ng Diyos sa mga bagay na ito. Kasi nasa labas pa sila ng kulungan eh. Wala sila sa shepherd.
Kaya mahalaga po yung soul winning po. Winning soul is a great commission. Yan. It is a command. Lahat po tayo, believer, para i-spread po natin yung mabuting balita. Ang kanyang katuruan, ibig sabihin. Personal na instruction yon. Special calling po natin, mga kapatid. Kaya tinatawagan po tayo, sabi niya dito, humayo kayo, pangaral yung mabuting balita. Imagine mo yung isang tao, may cancer, alam mo yung gamot, pagkatapos hindi mo sinabi sa kanya, itinago mo. O kaya yung tao, alam mo masasagasaan na siya, pagkatapos hindi mo siya binalaan, anong mangyayari? Hindi mas lalo, the worst. Yung tao, na ikaw ay nakakaalam, yung tao papunta na doon sa walang hanggang kapahamakan, pero hindi mo sinabi, itinago mo. Wala. Kaya yan ang kahalagaan po ng soul winning. Tayo po ay manalangin sa ating pagbulay-bulay. Alam mo kapatid, naging Christian ka sapagkat meron pong nag-share sa iyo ng mabuting balita. Parang unfair naman kung hindi mo suklian yung ginawa niyang mabuti sa iyo, no? Kaya tungkulin po natin, mga kapatid, na paliwanagan po natin ang ilaw sa kadiliman sa paligid po natin. Alam niyo, ang salita ng Diyos, ang pinakamalaking regalo na may handog po natin bilang mga Christian, kaya mayroon soul winning. Hindi naman automatic na alam mo yung Word of God. Kaya yung mga hindi pa sumasampalataya, kailangan makarinig din sila ng mensahe ng kaligtasan mula sa iyo. Galing sa iyo. Ito yung pagkakataon para sila rin makalakad alinsunod po sa utos ng Panginoon. Kaya ang mabuting balita ay nanatiling nakatago pa rin hanggat hindi mo ito'y binabahagi sa iba. Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, para maging soul winner. Bigyan mo kami lagi ng passion about it. Gawin mo kami lalo, Panginoon, na mahikayat po ng ibang tao ng mabuting balita. Nawa ang biyaya mo, Panginoon, siyang huhubog sa amin, sa aming pamumuhay, ayon sa iyong mabuting balita. Tanggalin mo lahat, Panginoon, mga hadlang para sa aming pagtuturo ng Ebanghelyo. Bigyan mo kami ng kakayahan. Paano namin ito mapag-aralan? Paano namin ito maunawaan ang mga salita mo? Pagpalain mo ang bawat narito, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen.